Mga Chinese Coast Guard ng agaw ng food supply para sa BRP Sierra Madre, gawain ba ito ng mga matitinong tao? Hindi ba kayo nahihiya sa inyong mga sarili? Kayo na nga ang aggressor. Kayo pa ang may lakas ng loob gumawa ng mga bagay na yan, magwawakas din ang inyong kasamaan. Mga hayop kayo. Bueno, panoorin po natin ang video. Salamat po. Kulang sa common sense, ganyan inilarawan ng AFP ang ginawang pang-aagaw ng food supplies ng China Coast Guard sa ating mga tropa sa Ayungin Shoal. Magbabalita si Brian Castillo. Nako! Hala. Lapitan nyo kagad lapitan nyo kagad. Kiluha nila para drop. Kuha ang video na ito noong May 19 matapos ang airdrop mission ng militar para sa supply ng mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero dalawang rigid hull inflatable boats o RIB ng China Coast Guard ang nakikipag-agawan sa supply at nakipagpatintero sa mas maliit na rubber boats ng Pilipinas. Babagay lata. Musik na. Babagayin. Hilahin nyo yung parachute. Hilahin, dalhin sa pamura. Lalong tumindi ang sigawan nang may tinangkanang kunin ng mga Chinese. Dahil sa tumitinding garian, sinabihan na ang mga sundalo na pumosisyon at maging alerto. Huwag nyo ipakuha. Yung mga baril natin, standby dyan sa gantab. Meron pa kayong baril, sir? Mga baril natin dyan, standby nyo dyan. Sabi ng Armed Forces of the Philippines, mga tagpong ito raw ang hindi ipinakita ng China sa nauna nilang ipinakalat na video ng insidente sa Ayungin. Sabi kasi ng China, tinutukan sila ng baril ng mga sakay ng BRP Sierra Madre. Itinanggihan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner. We are denying that any of our soldiers pointed deliberately their guns to any of the Chinese, but we will not deny the fact that they were armed, because the BRP Sierra Madre is a commissioned Philippine Navy ship, and therefore it is authorized to have weapons. Giit pa ni Browner, masyado rin anyang lumapit sa Navy ship ang mga agresibong tauhan ng China Coast Guard, dahilan para maalerto ang mga sundalo. Our soldiers, as a precautionary measure, held on to their firearms. It's part of the rules of engagement, lahat yan. That whenever you see imminent threats coming to your way, syempre maghanda ka naman. Hindi pwedeng hindi ka handa in case something happens. Sa 4 na batch ng ibinagsak na rasyon, 3 lang ang nakuha ng mga sundalong Pinoy. Naagaw ng China ang isa at nang makitang pagkain at gamot lang ang laman nito ay itinapon din sa dagat. Siguro naghahanap sila ng construction materials. Kaya nga naisip na natin na mag-airdrop na lang at para walang resistance. Wala na yung harassment na nangyayari sa dagat. Pero still, nakita nyo sa video, ganun pa rin Ganun pa rin. Ayaw tayong tantanan. Dahil sa nangyari, suportado ng AFP ang paghahain ng panibagong diplomatic protest laban sa China. Malinaw nilang isang provocation o pang-uudyok ng gulo ang hindi makataong pang-aagaw ng supply. Ilang grupo naman ang nagprotesta sa Chinese Embassy sa Makati dahil sa agresibong ginagawa ng China sa West Philippine Sea. China muni! Patuloy daw sila mangangalampag hanggang hindi tumitigil ang China sa panghaharas. Para sa 1PH, Brian Castillo, News 5. Sa puntong ito, magkakausap natin si AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali sa inyong mga taga-subaybay. Ma'am, may tuturing po ba natin na pinaka-agresibo na itong May 19 incident kung saan inagaw at tinapon ng China Coast Guard yung supplies ng mga sundalong Pinoy? Cheryl, from the to begin with, let us first put in context yung pinaka-background nito. Let us not shift focus to minutiae details. Unang-una po sa lahat, let us not be dissuaded on the real issue here, which is China's illegal presence in the West Philippine Sea. To begin with, they have no business being in Ayungin Shoal. They have no business being there in our exclusive economic zone. So ito pong ginawa nila is part of their illegal, coercive, aggressive, and deceptive activities. And they are the ones causing provocation and heightening the tensions in the West Philippine Sea. So sila po talaga ang nagdi-disrupt ng peace dito sa Indo-Pacific region. Ano po yung mga supplies na nasayang dahil po sa ginawang ito ng China?
Ang nasabi na nga po dito, no, ang ating resupply mission, we shifted it to airdrop operations to maintain the peace po ng how we do these RORE missions. But as we shifted, they too shifted po, no, with their levels of bullying, such that even yung food provisions po that are allotted for our troops, nung nakita naman po nila, nung nabuksan nila, nung nakuha nila yung isang package, talaga naman po ang pagkain lamang ang laman nito. And yun nga, no, it's very glaring that they even have to throw this to the water. Bago po itong video ng pang-aagaw ng supplies ng China Coast Guard, ano raw po yung senaryo? May naging komunikasyon ba yung mga tauhan po ng CCG? Ito kasi ma'am, no, we conducted a legitimate humanitarian RORE mission. So we did it through airdrop, no, and these are 4 sorties, ma'am. So when their vessels, nung nakita po nila na parating itong ating aircraft, nagpadala po sila nitong mga ribs, no, to intercept the packages that are going to be delivered to our troops. Ang sabi po ni AFP Chief General Romeo Browner, posibleng ginawa ng CCG ang pang-aagaw sa hinalang construction supplies ang dala ng ating tropa. Paano kung construction supplies nga po ito? Bawal ho ba yun? Yan po kasi ma'am talaga, no, ang kanilang fear, no, they are actually engulfed by their paranoia that we are actually sending construction materials. But nakita naman po natin na nung nabuksan talaga nila, these are legitimate food supplies for our troops in the area. Pag-usapan po natin yung pinakakalat ng China na nanutok daw ng baril yung ating mga tropa. Ano po yung nakikita nating motibo rito ng China at ano ang aksyon po dito ng AFP? Again, ma'am, no, this is part of their ICAD activities, no. Ang personnel po ng ating sandatahang lakas, we are governed by the rules of engagement. And ang bawat tao natin, ang bawat personnel, tropa natin, they are trained for this. And they clearly acted with the highest level of professionalism, restraint, and discipline dito po sa pag-perform nila ng mission to safeguard our sovereignty and sovereign rights. Pagkatapos po nitong May 19 incident, naulit pa ho ba yung ating pag-airdrop ng supplies? Sa ngayon, ma'am, wala pa tayong successive mission. We will leave it to their ground commanders po, no, sa ating Western Command as to the scheduling po and kung paano po natin i-conduct yung successive RORE missions po natin. Marami pong salamat, AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.